overall, ang tingin ko, parang tinatakot ng tao, sinasabi niya na kalmado kayo, tapos na, makukulong sila. At malinis na tao, ang ating Pangulo, malinis. Palagi naghuhugas ang kamay. So, naghuhugas sila ng kamay, tapos na. Hindi, ano ba, sinuswerte sila? Pakukulong yung mga ginamit nila. Pero wala na, wala na, nagtatago na sila. Ang habulin natin, mastermind, saan napuntang pera. Hindi yung mga ginamit nila na kontraktor, mga engineer, isasakripisyo yan, patitawan niya, ilalaglag, wag umabot sa kanya. Mayaman kayo. Alam niya, hindi naabot sa kanya, privacy ka lahat. Kasama siya eh. Tapos na kaligayahan ninyo. Yan po sinabi ng ating presidente. Sino po ba mga tinutukoy niya doon? Yung press con niya kagabi, tapos na mga kaligayahan nyo, wala nang gagawa ng masama, makukulong kayo, wala na kayong Pasko. Tapos na ang kaligayahan nyo, parang kulang doon eh. Anong kulang doon, Manong? Dapat yung mga mastermind ang pakulo niya at mga talaga ng nakaw. Maganda yung expression niya, tapos na lahat, planchado, wala nang makapagnakaw, dapat itong araw pa sinabi na yan. Maganda, tapos na sila eh. Nasaan yung mga natapos, nasaan yung mga nagkakaw. Asan nga po? Tinanong niya lang nung bandang uli, tapos na maliligayaw niyo. Kukulong kayo. Wala kayong Pasko, di ba? Tapos, dalawang question lang dahil busy ako. Alis na. Dalawang nag-question. Isa rin nag-question, kumusta ho si Speaker Romualdez? Language po daw yan ng ibang bansa. Parang nataranta na eh. Tapos, the Senate, and I'm not a lawyer, but if he's included, yes. I don't know. Pero ano po bang reason bakit? I don't know. Anong reason ba't parang dinidepensahan niya yung mga yun? Parang tinatago, iningatan niya? Yun nga eh. Walang maniniwala dyan dahil pinoproteksan niya yung first cousin niya na pinutukoy na mastermind. Kung ikulong nila ang mga mastermind at nakinabang, masaya ang tao bayan. Kung ikukulong yung mga ginamit lang nila at makatakbo yung mga nakapagnakaw na, hindi maganda yun. Willing naman daw po magbalik ng 10% eh. Wala. At hinihingi nga 25%, 30%, 40%. Kung anong sinabi niya, babalik natin. Wala pa. Mga 3 billion, mga plus, di wala pa nga abot na 10 billion. Nasaan napunta yung 500 billion na mahigit? Sa karanasan niyo bilang governor, kayo po ba nakaranas din kayo ng mga ganyang flood control projects? Wala. Kaya ako ang tatay ko kontraktor. Ako kontraktor ako. Never kami nakatigim ng bilyon-bilyon. Ito, 3 years ang presidente natin. Si Diskaya, 331 billion nakuha. Doon lang sa ni Presidente sa Ilocos Norte, 9 na bilyon nandun. Karamihan ng project ni Diskaya nandun. Pero Nagpunta sila kagabi, kahapon, finally, sa patagal ko lang ginuusap, bakit yung ginagalaw ng Ilocos Norte? Maliwanag na maliwanag sa Senate, tinago nila. Nilampasan ang Ilocos Norte. Nung binatikos, nandun, ayaw pala, Ilocos Norte. Nagsara na, tunaw, bubuksan daw. So yun lang dalawang inihin ko. Unahin nyo na Ilocos Norte para magkaroon ng kredibilidad ng ating Pangulo bago magbintang sa iba. Nagpunta naman kahapon lang. At out of less than 200 projects of flood control, 4 lang na malalapit ang pinuntahan.
Bakit sa tingin niyo yung ganun yung strategy nila? Para masabi lang na nagpunta na sila raw, walang ghost project. Ang nagsasalita doon walang ghost project, yung mga engineers nila. May mga binanggit, si Presidente mismo nagbanggit, nandun yung mga diskaya, ganon-ganon. Pero yung paborito na ng kontraktor, hindi binanggit. Yung mayor ngayon ng Lavac City. So sa tingin niyo, Kontraktor yun, nandun kung ilang bilyon ang binigay sa kanya. pero hindi binanggit. Hindi binanggit. Sa tingin nyo, ito yung parang back to you na nangyari. Kasi sila po nag-ungkat niyan, di ba? Hindi nila akalain na yung Pandora's box, they open a can of worms. Overall, yung press con niya po kagabi, overall, ang tingin ko, parang tinatakot ng tao, sinasabi niya na kalmado kayo, tapos na, makukulong sila. At malinis na tao ang ating Pangulo, malinis. Palagi naghuhugas ang kamay. So naghuhugas na ng kamay, tapos na. Malinis Hindi, yan. ano pa, sinuswerte sila. Pakukulong yung mga ginamit nila. Pera, wala na. Wala na, nagtatago na sila. Ang habulin natin, mastermind, saan napuntang pera. Hindi yung mga ginamit nila na kontraktor, mga engineer, isasakripisyo yan, patitawan niya, ilalaglag. Wag lang umabot sa kanya. Nababagalan kayo sa nangyayari. Hindi lang nababagala, pinalalabas niya siya pang hero. Hindi. May maglalabas na yan noon eh. Matratrace natin lahat yan. So, sinadya. Yung, mayaman kayo. Alam niya, hindi naabot sa kanya. Privacy ka lahat. Eh, kasama siya eh. Wala ba siyang sense of mind na nagmumukha na siyang ano? Parang tuliro na eh. Parang tuliro na dahil binibintangan lahat ngayon. Kaya, kulang na lang bintangan, sinabi niya, because of the typhoon, climate change, kulang nilang, pakulong kayo lahat, kulang na lang niyang sabihin, pati bagyo kukulong, pati climate change kukulong. Pero Yun lang siya sabi niya eh. How do you feel na yung tinutukoy mo na presidente natin outside the country, representing us to many countries, na parang sabi daw nila napapahiya ang Pilipinas. How do you feel about that? Nakakaya at nahiya na ako. Nakita naman natin lahat. Nagpunta sa ibang nasyon, hindi pinansin ni Trump. Binigyan lahat ng tulong, lahat ng nasyon na ito, pera siya. Nagpunta rin sa US. Binigyan lahat ng lalaki, siya 1%. Yun daw At yan. ginamit pa tayo. Yun yata yung dahilan kung bakit yung mga nalindol na baha, nagbigay lang daw siya ng 5,000 as a recovery sa mga pamilyang nawalan ng bahay. Hindi yun eh. Pero yung sistema nangyayari sa ating bansa, hindi mawawala ang corruption hanggang di nawawala ang mga mastermind at makinabang. If you had a chance to fix the corruption, ano yung unang-una mong gagawin? Paano maayos yung corruption sa Pilipinas na sinabi walang pag-asa? Kasuhan, ikulong, yung mga mastermind. Sampulan. Unahin mo taas. Hindi yung ibibintang mo sa iba. Hindi mo ibibintang sa iba. Ngayon, sinasabi niya, ganito lang gawin natin, gawin na lang natin. Wala lang mga pagnakaw. Kung yun ang sinabi niya pag-upo niya, di mahusay ang ating bansa. Bagsak na lahat. Lahat ng ekonomiya natin, bagsak na lahat. Sinong may kasalanan niya? He is the commander-in-chief. It is his command responsibility kung anong mangyari sa ating bansa. So, naniniwala po ba kayo na they invested on trolls and that years ago para ma-build yung credibility nila? Ngayon, hanggang ngayon, bumabalik sa kanila yung mga trolls na ginagamit. Yung trolls, ang kalaban ko yung trolls. Kalaban mo? Ang mga trolls, mga attack dog yan. Pag makaamoy, lalo ngayon, mahal. Makaamoy ng flood control, talagang katakot-takot na panan. So, yung mga kumakalat na troll, Manong, hindi sa inyo yun? Kalaban ko eh. Ako binabaratan eh. Pero naintindihan natin yan. No amount of trolls can stop me. Ayun. Sabi nga nasa iyo na lahat.
ang ganda ng buhay mo. Bakit hindi lang kayo magpahinga? Kasi sa ibang bansa. Bakit nga ba, Gov? Hindi ko matiis ang ating kababayan na nagdurusa, umiiyak na ng dugo at lahat. Papasyal ako, manghihinabang, on time, nakikita ko ang nangyayari sa ating bansa. I'd rather die in a country than going out namamasyal. Kasi marami nagtatanong sa dami ng corruption issues, ngayon ka lang talaga lumabas, lumutang, nagsalita ng ganito ka-bold. Tinatanong nila anong agenda mo. Bakit? Are you running for president? Ang agenda ko, piniloloko tayo eh. So you're not running for president? No. Sinagot na po, hindi na po siya tatakbo. Binubura lang yung presidente. Ba't ako tatakbo eh? Makakatulong naman ako na hindi na tatakbo. Oo.